Agatha's POV. Ayokong iwan si Drake, pero nakikita ko palang si Salazar ay nanginginig na ang aking mga tuhod. Sige na love, mamaya susunod na din kami ni Daddy. Bulong ni Drake at sinamahan niya na ako sa loob ng sakyan. Pagkatapos kami maghalikan, ay bumaba na siya at kitang-kita ko pang malademonyong ngiti ni Salazar. Mami, sambit ko na yumakap kay Mami Rocky na mahigpit. I feel something bad gonna happen. May maliit ba kayong baril dyan? Tanong ni Mami kina Kuya, kaya mas lalong natakot ako. Mayroon po ma'am, sagot ni Kuya at agad na inabot ito. Inilagay ni Mami sa kanyang paanan at hindi pa kami nakakalayo ay may humarang na sa amin na armadong kalalakihan. Mami, Daddy, Inay! Naiiyak na sambit ko. Nanginig na ako nang pinaputokan nilang sakyan at sinasabi ni buksan ng pinto. Maraming nakatutok na armas sa sakyan, kaya inutos na ni Daddy na buksan na ang pinto. Pagkabukas, ay agad na ipinakita ang granada sa amin. Sumunod kayo sa utos namin o sasabog kayong lahat dito sa sakyan. Sabi ng lalaki na inalis talaga ang pinag-granada. Pinababa kaming lahat at pinalipat sa ibang sakyan. Pagkatapos ay may ibang tao na nagmamaneho sa sakyan ni Drake. Pareho kami ni Inay na umiiyak habang nakayakap sa braso ni Daddy. Malayo-layo din ang biniyahe namin. At ilang saglit ipumasok ang sakyan sa isang bahay na wala man lang mga kapitbahay. Inutusan nila si Kuya na ibaba si Daddy at isakay sa kanyang wheelchair. Pagkatapos ay dinala na kami sa loob ng bahay. Daddy! Malakas sa sigaw ko nang hindi nila isinama sa amin si Daddy sa kwarto. Agad na pinakalma ni Mami Rocky si Inay dahil sapo niya ang kanyang tiyan. Agatha, stop crying! Saway sa akin ni Mami. Kaya nanginginig akong umupo at ramdam ko na hirap naman na akong huminga. Are you okay? Tanong ni Mami at nagdilim ng aking paningin. Nagising ako nag-iisa sa isang kwarto. Agad akong bumangon na nagbukas ito at isang lalaki ang pumasok na may hawak na telepono. Tumabi siya sa akin at nagulat ako sa nakita sa screen. Drake! Malakas sa sigaw ko dahil nakahubad si Charmel sa harapan niya. Hindi ko na nakita pang huling nangyari dahil nawalan ulit ako ng malay. Sa ikalawang gising ko ay kasama ko na sina Mami. Mabilis ako yumakap kay Mami na humahagulhol sa iyak. Mami, si Drake! Umiiyak na sambit ko. Bakit si Drake? Agad na tanong niya. Sinabi kong akin nakita sa live na video at pinakakalma ko ni Inay. Tahan na anak, mahal na mahal ka ni Drake. Kahit ano man ang mangyari, hindi mapapalitan siya ang puso ng anak ko. Sabi ni Inay. May pumasok ulit na lalaki at ibinigay ang isang inhaler. Agad kong kinuha dahil parang wala ng hangin na pumapasok pa sa akin baga. Calm down, Agatha. Mas lalo ka mapapahama kung hindi ka kumalma. Sabi ni Tita na hinahaplos ang aking likuran. Habang hawak kong inhaler sa aking muka, ay patuloy ang pagpatak ng aking luha. Anak, tama na. Sabi ni Inay na lumakap sa akin. Inay, sambit ko na ibinaba na mo ng inhaler at yumakap pabalik. Alam ko na nag-aalala din siya kay Daddy. Drake's POV. Narinig ko na dumating na ang araw ng bisita at kailangan na magising na ako. May pinaamoy sila sa akin kaya nagkunwari ako na alimpungatan. Bumangon ka dyan at magbihis ka. Utos si Salazar na ibinato pa ang formal na damit sa akin. Sa harap na niya ako nagbihis at hindi na ako nag-abala pa na inayos ang aking buhok. Tandaan mo, Drake, hawak ko ang buhay ng 3 babae na mahalaga sa buhay mo. Konting pagkakamali lang niya mag-ama, ay uunahin kong buntis sa Sorosenda na mawala. Ang sama mo, Salazar. Mas masama ka pa kay Satanas. Galit na sigaw ko at natawa lang siya. Itinulak niya ako papalabas at agad kong nakita si Daddy na parang tinapala ng mga pasak sa kanyang mga mata na may black eye. Come on guys, act normal. Masayang sabi niya na pumagit na siya at inakbayan kami ni Daddy. Paglabas pa lang namin ng bahay,
ay nagpapalakpakan ng mga tao. Our dearest friends, let's welcome ang matagal na nating kaibigan na hindi nakikita at ang kanyang nag-iisang anak. This is Drake Santiago. Pakilala ni Salazar sa amin at mas lalong lumakas ang kanilang palakpakan. Kumaway si Daddy sa kanila habang ako'y tahimik lang at umaasa na dumating ng mga NBI. Sila na lang ang natitira naming pag-asa ni Daddy. Inakay kami ni Salazar sa kumpulan ng mga bisita at pagkalapit namin ay ipinakilala niya kami isa-isa dito. Santiago, with my dearest friends, General Nathan Sandoval. Sabi niya at nanlumo ako dahil kaibigan niya palang isang general. Kaya siguro wala ng NBI na aaresto sa kanila. Seryoso ang mukha ng general na nakipagkamay sa amin at sumunod ang isang doc na si Doc Caleb Benitez. Palangiti ang doktor. Naisip ko na siya ang lalapitan dahil mukha naman siyang mabait. Marami pa siyang ipinakilala sa amin na matataas ang posisyon sa gobyerno at mga mayayaman na tao. Si Daddy ang nakipagkamay sa kanila habang ako naman ay tumitingin sa paligid kung may pag-asa kami makatakas si Daddy. Pero lahat ng parte ng gate at bakod ay gwardyado ng mga pulis. Ilang saglit ay lumapit si Charmel sa akin at agad niya ako niyakap. Come, ipapakilala kita ng boyfriend ko. Sabi niya na agad pinaalis ang singsing sa akin daliri. Inalis ko man to pero ibinusa ko agad. Wala akong kangiti-ngiti na ipinakilala niya ako na kasintahan niya. May mga kaklase pa kami na barkada niya at tuwang-tuwa sila na nakita kami. Oh my God, Charmel! You're so lucky! Bulalas ng kanyang mga kaibigan noong high school kami. Masaya sila nagkwentuhan habang tahimik pa rin ako. Hanggang sa tinawag na kami ng kanyang ama na lumapit. Paglapit namin, inabot sa akin ni Salazar ang baso na may laman na alak. At kay Daddy din. Kinabahan akong napatingin kay Daddy. Dad, no! Mahinang sambit ko. Inumin niyo. Umuuna si Rosenda sa inyo. Bulong ni Salazar sa akin. Hindi ko na malaya na napatulong aking luha, lalo na nang ininom ni Daddy ang laman ng baso. Pagkatapos, masaya siyang tinapik sa balikat ni Salazar. Come on, Jake. Drink it. Or gusto mong mapanood ng kung paano ko paligayahin si Agatha? Sambit niya at susuntukin ko na sana pero may pumigil sa akin na tauhan niya. Ininom ko ang laman ng baso at napangawi ako dahil sobrang tapang nito. Humalakahak ng malakas si Salazar at nakuha ng atensyon ng lahat ng tao ang kanyang malakas sa tawa. Mabilis niya ding ininom ang kanyang baso na may laman na alak at tumawa ulit to ng napakalakas. Mabilis ko nilapitan si Daddy dahil mukhang nanghihina agad to. Daddy, sambit ko. Humawak siya sa aking braso at ilang saglit inagsalita ulit si Salazar. My dear friends, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang lahat ng mga kayamanan ni Santiago na matalik kong kaibigan ay pinapaubayan na niya sa akin dahil pareho sila mag-ama na may malubhang karamdaman. Sabi niya na lumungkot ang kanyang boses. Nagbulungan ang mga tao at narinig namin ang tanong ko anong aming sakit. Hinihintay ko na magsuka o mahilo ako. Pero bakit wala akong maramdaman? Si Daddy ay nakakapit pa rin sa akin. Nagulat na lang kami na biglang natumba si Charmel at agad na dinaluhan ni Salazar ang anak. Pagkakataon na namin ni Daddy para tumakas dahil nagkakagulo na sila. Pero lumapit sa amin si General Sandoval. Please, General, let us go. Sabi ko na may halong pagmamakaawa. Stay. Si Caleb na bahala sa inyo. Sagot niya at nagulat ako dahil may hawak na siyang posas at agad na inaresto si Salazar. Nagulat ako dahil pagkaposas kay Salazar ay nawalan din to na malay. Bago niya ininom ang alak na may lason, ay pinalitan ko na to't ang alak na ininom ni Salazar at anak niya ang may lason. Sabi ni Doc Caleb na tinapik ang aking balikat. Napatingin ako kay Daddy at ngumiti ito. Mas close ako sa kanila. Sagot ni Daddy na biglang lumakas na. Dad, sina Mommy. Bulalas ko. Don't worry anak.
I'm sure at this moment ay ligtas na sila. Sagot niya at napaiyak ako sa tuwa ni niyakap si Doc Haleb. Partner ng kaibigan namin General, kaya nagmamayabang at nagpapasikat. Hindi naman siya sana mag-aaresto kay Salazar, pero nagpumilit siya at isinama pa ako. Sabi pa nito na tumawa na malakas. Ilang saglit lang dumating na ang mga Rangers at inaresto lahat ang mga tauhan ni Salazar. Mamamatay ba si Salazar at Sharmal, Doc? Agad na tanong ko. No, pero tatakutin ko lang sila. Pinilitan ko ang poison na inilagay niya ng pampabula ng bunganga pagkahilot pagtatae. It's a diet pills. Sagot niya na natatawa. Paano mo napalitan, Doc? Nagtatakang tanong ko. Sa akin siya bumili. Nang sinabi niyang kanyang kailangan nagtaka agad ako, kaya agad kong kinontak sa Sandoval at nalaman namin na under surveillance ang NBI ang bahay ni Santiago. We watched some scenes, kaya ayun pagbalik niya ay iba nang ibinigay ko. Ang galing ko, no? Tanong pa niya at sa sobrang saya ko ay niyakap ko siya. Dumating na rin si General at tinapik ang balikat ni Daddy. Ligtas ng pamilya mo at si Rojas, sabi nito. Thanks, brother, sabi ni Daddy. Lumabas na rin sina ate na nakakulong sa isang kwarto. Masayang niyakap nila kami ni na ate at ilang saglit lang nagpaalam na si Doc at General. Agatha's POV. Habang yakap ko si inay, ay napatayo naman si Mami. Get ready, sabi niya at inilabas na niyang maliit na baril. Nasa may pintuan siya at pagbukas ng pinto, ay agad niyang tinutukan ng lalaking pumasok. Saan niyo inilagay si Rojas? Tanong ni Mami at namisi lang ang lalaki. Nagulat na lang kami nang malakas niyang sinukmuraan nito at ang dulo ng baril niya ay isinalpak sa kanyang bunganga kaya hindi ito makasigaw. Ipikit niyo ang inyong mga mata. Utos ni tita at narinig ko lang ang isang malakas na lagutok ng buto at pagmulat ng mga mata ko ay wala nang malay ang lalaki. Agad na nahila ni Mami ang katawan ng lalaki sa loob ng banyo at pinunasan ang dugo sa sahig. Pito lang sila, di ba? Tanong ni Mami at mabilis akong tumango. Ilang saglit ulit ay nagbukas ang pinto. Hindi rin sinagot ang tanong ni Mami, kaya halos maubos ang ngipin nito dahil ang maliliit na baril ginamit niya ay pinanghampas ng paulit-ulit hanggang mawalan to ng malay. Nakakatakot ang mukha ni Mami habang hinahampas niya ang lalaki. Nahihirapan naman sila na kalabanin siya dahil napakatangkad ni Mami. Dinala niya ulit ang lalaki sa banyo hanggang umabot din ng 5 na nasa banyo. Lahat sila hindi sinagot ang tanong ni Mami. Umabot ng 1 oras at wala nang pumasok pa. Dito na muna kayo't lalabas ako, sabi ni Mami at lumabas na siya. Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng mga putok kaya nagyakpan kami ni inay sa takot. Gusto niyang lumabas para mahanap si Daddy pero hindi ko siya pinayagan dahil baka mapaano sila ng kapatid ko. Nang tumigil na ang putukan ay may pumasok na naka-uniforme. Hostage secured, sabi niya kaya mas napaiyak kami dahil sa saya. Ang asawa ko at si Rocky, agad na tanong ni inay. Nasasakyan na po sila, ma'am, sagot ng SWAT na nakalagay sa uniforme. Inalalayan kami ng SWAT at tumayo at mabilis na kaming nakalabas ng bahay. Maraming sasakyan ng SWAT ang nasa labas. Isang sasakyan ang bukas at agad na niyakap ni inay si Daddy nang makita ito mukhang hinihintay kami. Yumakap na rin ako kay Mami at ilang saglit lang ikinausap nila si Daddy. Diretso daw kami sa hospital para ma-check kaming mabuti, lalo na si inay na buntis. Pagdating namin sa hospital, ay agad kaming sinuri. Kinabitan nila ako ng oxygen dahil kulang na pumapasok na hangin sa akin. Nakatulog ako dahil sa pagod sa katawan, puso at utak dahil hindi pa rin nawala sa isip ko na makita kong hubad si Sharmel sa harapan ng aking asawa. Nagising akong nasa tabi ko na si Drake. Love? Agad na tawag niya. Nag-make love ba kayo ni Sharmel? Agad na tanong ko kahit may doktor pa. Hindi, love. Nadapa ako at nagkunwari na walang malay.
ito may bitak sa noo ko. Sabay turo niya sa sugat sa kanyang noo. Napaiyak na ako niyakap siya. Ayoko nang bumalik tayo doon. Sabat ko na naiiyak. I do love, si Daddy nang titira doon. Nahuli na ba si Salazar? Oo, kasama si Charmel. Kaya wala ka nang dapat ikatakot pa. Masaya ako yumakap sa aking asawa. Dumating na rin si Inay at Itay. Okay naman daw ang kapatid ko, kaya pwede na kaming umuwi bukas. Si Daddy Santiago daw ay nagpumilit na sumama kay Mami Rocky sa kanilang kuta. Wala namang nagawa si Mami Rocky dahil si General daw ang kasama nila para kausapin ang mga tauhan niya na magbagong buhay na. Kinabukasan din umuwi na kami. Naging abala ni Drake para ayusin lahat ng mga dokumento para maibalik ang aming hasyenda. Malaki ang naitulong ni Atty. Harry Bauchan para mabawi namin agad. Tapos ang Ventura Builders na ang mga rebuild ulit ng hasyenda. Inihanda ito para sa mga dating NPA na gusto mamuhay na ng tahimik. Si Salazar naman ay naalis bilang gobernador at ang busy na ngayon ang pumalit na muna. Mabibigat na kaso ang naisampa kay Salazar. Multiple homicide, rape, corruption at marami pang iba, kaya nahatulan siya ng bitay. Si Charmel naman ay napatunayan na kasabwat siya sa mga nangyaring pagkakasunog ng hasyenda at maraming tauhan ng hasyenda ang namatay. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ilang buwan ang mga lumipas ay nanganak na si Inay at kasabay ng panganganak niya ituloy na naging malakas ulit si Daddy. Maaga kaming nagising ni Drake dahil dadalawin namin si Inay sa hospital. Love, bangon na! Baka pagdating natin sa hospital ay nakalabas na si Inay. Sa bahay na lang natin sila dalawin, love. Go back to sleep. Tinatamad na sagot ni Drake. Pailing na lang akong bumangon na. Napuyat kasi siya kagabi dahil nag-review siya para sa ilang pagsusulit sa Lunes. Magkaibang kinuhan namin na kurso. Kumuha ko ng culinary habang siya ay sa business management. Naunan na akong bumangon at mabilis na naligo. Pagkalabas ko sa banyo, ay may bigla na lang bumuhat sa akin. Walang iba, kundi ang aking asawa na kung hindi na pagbigyan sa gabi, ay sa umaga bumibira. Drake, alis na tayo! Sabi ko nang inalis na ang towel na nakabalot sa katawan ko. Sa bahay na natin dalawin ng kapatid natin. Sagot niya at napangiwi ako dahil para na kaming incest nito. Sa ngayon, ay sa apartment kami nakatira ni Drake na malapit sa school kung saan kami pumapasok. Mas pinili namin na mag-aral dito sa probinsya. Wala na ako nagawa pa dahil nakapasok na siya at paulit-ulit na namin narating ang ruktok ng kaligayahan. Hilong-hilo na ako dahil habang tumatagal ay mas dumadaming alam ni Drake na posisyon. Hapon na nang natapos kami at gutom na gutom kami pareho. Sa kwarto na kami kumain at natulog na lang ulit. Kinabukasan ay pinuntahan namin sina Daddy sa bahay. Pagdating namin ay nasa labas si Daddy na pinapaarawan ng aking kapatid. Daddy! Masayang tawag ko at mas masaya siyang sumalubong sa amin. Agad kong kinuha ang aking kapatid. Daddy, kamukha ko siya. Naiiyak na sambit ko. Kamukha ko, anak. Agad na sagot niya. Siyempre, magkamukha kayo. Sagot naman ni Inay Rosenda na inalalayan ng kasambahay na maglakad para maarawan din. Mabilis siyang sinalubong ni Daddy at natawa ko dahil binuhat na siya ni Daddy. Hello, Junior. I'm your Ate Agatha. Masayang sambit ko at hinalikan ng kanyang maliit na kamay. Umupo na kami at sa labas na rin kumain ng agahan. Ikaw, Drake, wala pa ba? Tanong ni Daddy at napatingin sa akin si Drake, sabay napahawak sa kanyang batok. Aba, baka mabubuntis ko na naman ang Inay Rosenda mo at wala ka pang nabuo. Bulala si Daddy. Napailing na lang kami ng sabay ni Inay. Hindi ko pa sinabi kay Drake na isang buwan na akong mahigit delayed. Ang Daddy mo hindi ba umuuwi? Tanong ni Inay. Hindi ko pa po alam, Inay. Baka sasabay na siya ng baba kasama si na Mami. Matyaga din ng Santiago na yun, no?
Natatawang sabi ni Daddy. Napag-usapan ang tungkol sa hasyenda na halos kalahati na ang natapos. Ang pinagawa namin na malaking building na parang apartment na lang para hindi maghiwa-hiwalay ang bahay. Nabili na rin namin ang katabing hasyenda na lupain, kaya may lumaki ito. Hindi na namin kailangan pa na bumili ng mga hayop dahil dadalhin nilang kanilang mga alagang hayop kasama ng mga kabayo ni Mommy. Sobrang saya ko nang ipinakita sa akin ni Drake ang batis na mas lalong pinaganda. May kubo pa rin to pero pwedeng tulugan. Parang maliit to na bahay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.